Monetize ka man or hindi ka pa monetize, for sure guys, magiging interesado kayo sa pag-uusapan natin today. Kasi guys, pag-uusapan natin is all about sahod, usapang sweldo dito sa YouTube. Ano ba yung mga bagay na nakakaapekto para tumaas or bumaba yung ating sinasahod dito monthly. So guys, kilala nyo naman si DJ Amaze, straight to the point, direct to the point na paliwanag. Let's go! So guys, magsimula tayo dito kasi may mga content creators or may mga baguhan dito sa YouTube na galing sa Facebook or sa ibang platform na nagiging interesado na mag-start ng kanilang mga YouTube channel. So that's why yung unang tanong agad, no, na itinatanong sa atin ng mga iba't ibang content creators or iba't ibang social media influencers about sa magkano ba yung sinasahod ng isang content creator dito kahit nagsisimula pa lang. So guys, bibigyan ko kayo ng idea about sa computation ng YouTube, okay? So number one guys, huwag niyong kakalimutan na alamin yung CPM or RPM ng inyong mga channels. And guys, uulitin ko, this is for monetized channels only. Kung hindi ka pa monetize, pwede mo rin panoodin ito para magkaroon ka agad ng idea in case na ma-monetize na yung channel nyo. Okay? So una guys, alamin nyo agad yung CPM, yung cost per mil, at RPM or revenue per mil ng inyong mga channel. Okay? So yung cost per mil guys, ito yung kita natin every 1,000 views, no? So yung total videos natin. So kung makabuo tayo ng 1,000 views, no? So kumbaga bago kaltasan ng YouTube, no, mapa-tax, tax sa ads, no, yung platform cut. So ito yung mga bagay na binabawas ng YouTube bago siya maging RPM. So yung RPM guys, so revenue per mil, ito yung actual na kinikita ng ating mga videos per 1,000 views. So dun sa RPM guys, parang lahat nabawas na, no? Dun sa tax, wala na yung platform cut. So ito na yung pinakang actual or accurate na count na kung saan kinikita natin every 1,000 views. Kaya para sa akin guys, kung ako yung tatanungin nyo dun sa dalawa, mas importante sa akin yung RPM. No? Kasi ito yung accurate count ng ating kinikita every 1,000 views. Kumbaga, nakaltas na lahat eh. Wala na yung platform cut, yung mga tax na binabawas, especially sa ads. So kumbaga yung RPM guys, ito na yung clean, no? So clean result ng ating revenue, no? So dito magbe-base yung ating computation sa ating mga RPM. So yung iba magtatanong, DJ, saan ba namin makikita yung RPM ng aming mga videos or ng aming channel? So guys, pumunta kayo sa YouTube Studio despite of ang gamit nyo ay cellphone or laptop. So sundin nyo yung sasabihin ko, no? So pumunta kayo sa YouTube Studio and then click nyo po yung Analytics. Okay, so after Analytics guys, sa bandang taas, nandyan po yung Revenue. And then, punta lang kayo doon sa Video Performance. So, doon guys, makikita nyo po yung RPM ng inyong mga videos or channel. At guys, doon sa bandang taas, pwede nyo pong iset up yan. Nakakategory po yan kung para lang sa long form videos, para lang sa live stream, or para sa shorts. Para makita nyo yung RPM every category ng mga videos nyo. At pwede nyo iset yan guys, depende kung ano yung month na gusto nyo i-check. Sabihin natin sa buwan na to, para sa linggo na to, or para sa araw na to. So, pwede nyong i-set up yan guys. Okay, dun sa YouTube Studio para makita nyo yung RPM nyo. Okay? So, sa Pilipinas guys, magbigay tayo ng example. So, dito sa Pilipinas guys, karaniwan ng RPM despite of any contents or niche, no? So, nagsisimula sa $0.5 or 50 cents to $3. So, doon naglalaro guys, no? 25 pesos to 170 pesos yung pwede nating kitain per 1,000 views dito sa YouTube. Okay? So, nakadepende po yan sa klase ng niche na meron kayo, sa audience na meron kayo, at dun sa ads. And for sure guys, yung mga galing dito sa Meta or Facebook, magtataka yan sila na grabe pala ang sahuran dito sa YouTube. Biruin mo, per every 1,000 views, yan na agad yung pwede namin makuha, no? So, $1 to $3 or masigit pa. Kasi guys, sa mga di nakakaalam, hindi ko naman para siraan yung Meta or Facebook. Pero ang reality kasi guys, is ang daming content creators sa kabila or sa Facebook na merong million views. Lagi sila nakakukuha ng 4 million, 5 million views, 8 million views at mas marami pa. Pero yung kanilang revenue ay hindi man lang umaangat or pahirapan pang umabot ng $10 to $20. Biruin nyo guys, million views na yung pinag-uusapan natin dito. Hindi katulad dito sa YouTube guys na talagang peaks, nakadepende po sa RPM nyo, every 1,000 views yung kinikita natin dito. So ganun po kaganda
dito sa YouTube. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package you purchased and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. So yung pangalawa naman guys, ituturo ko po sa inyo yung basic formula. Paano nga ba natin malalaman yung ating monthly income dito sa YouTube sa pamamagitan ng RPM, no? Computation, ano? So guys, yung monthly income, ito yung way paano nyo malaman yan, ha? So yung total monthly views nyo, i-divide nyo sa 1,000. Okay? So pagka nakuha nyo yung resulta, i-times nyo po doon sa RPM nyo. So tinuro ko na sa inyo kanina kung paano nyo pwede makita yung RPM nyo. So syempre, yun yung ilalagay nyo dito. Nakadepende po sa RPM na meron kayo. So example computation natin guys, no? Sabihin natin na sa buwan na to meron kang 100,000 views. Yun na yung pinakang total views mo sa lahat ng videos mo. Pinagsama-sama na yun na 100,000 views. At yung RPM ng channel mo is $1. Sabihin na natin guys na meron kang RPM na every 1,000 views is meron kang $1, no? So sabihin natin guys, 55 pesos yung value ng $1. Okay? So 100,000 views, i-divide natin sa 1,000, ang total ay 100. So 100, i-times mo sa $1, ang total ay $100. So ibig sabihin 5,500 pesos every month yung kinikita mo. Kung ang RPM ng channel mo ay $1, and at the same time 100,000 views yung nakuha mo this month. So ganun yung computation niya. So guys, lahat po nakadepende po yan dun sa RPM nyo at dun sa total views nyo monthly. So ganun siya mag-compute. Ilalagay na lang po natin dito guys para hindi kayo malito yung computation. So yung pangatlo naman guys, pag-uusapan natin yung iba't ibang factors na nakakaapekto dun sa pagtaas or pagbaba ng ating sinasahod or revenue natin dito sa YouTube, ano? So guys, mas lalaki yung kita natin kung yung audience natin ay galing sa ibang bansa or dun na sa mga first class country, no? So if meron tayong foreign audience like galing sa USA, galing sa United Kingdom, at marami pang iba. So kung alam niyo sa sarili niyo na yung mga audience niyo ay galing sa first class country or first world countries, guys, no, for sure malaki yung pwedeng maging revenue ng inyong mga channels. Okay? And guys, yung long videos para sa akin, isa to sa pinakamahalaga pagdating sa revenue. Kasi guys, yung 8 minutes plus na videos, dito po pumapasok yung mga tinatawag natin na mid-roll ads na kung saan habang pinapanood natin ng isang mahaba-habang video, no? So bigla na lang tayo magkakaroon ng ads doon sa gitna ng video. So habang nanonood tayo, may times na lumalabas bigla yung ads doon sa part na inaabangan natin. Kasi guys, may ganong algorithm ang YouTube na alam niya kung saan ipepwesto yung ads, no? So the more na engaging yung part ng video na yon, so bibitinin tayo. So doon sila naglalagay ng ads. Especially doon sa mga videos na 8 minutes pataas. So nakaka-apekto yun guys para tumaas yung revenue natin dito sa YouTube. And guys, yung high-paying niches like yung finance, business, technology. So basta guys, money-related niches. So guys, malaki ang bigayan sa ganyang klaseng niche. And of course guys, maraming engagement. The more na may nagko-comment sa mga videos natin, the more na may nagsishare, the more na may nagla-like, the more na mas mahaba yung panonood ng mga viewers natin sa ating mga videos. So mas malaki yung potential na kumita tayo ng mas malaki. Kasi the more na mas nire-recommend ng YouTube, the more na nagkakaroon tayo ng bagong viewers, the more na madaming views, mas malaki yung chance na tumaas ang revenue despite of kahit gaano kalit or kahit gaano kalaki yung RPM nyo. Pero syempre guys, bonus na lang yun kung lumaki yung views nyo. Ang mahalaga dito guys is malaki yung fixed RPM nyo. Kasi guys, may mga content creators na ang daming ang views. Sobrang baba naman ang RPM. So nababawi. So imbis na malaki yung revenue na nakukuha nila, mas bumababa kasi maliit lang yung RPM eh. Kaya if yung niche nyo
is talagang malaki yung bigayan dyan or malaki yung RPM, masasabi ko na ano kayo dyan guys, kailangan nyo lang i-workout yung viewership. Kasi yung RPM nyo nandyan eh. So yan yung magbibigay sa inyo ng mas malaking sahod or revenue dito sa YouTube. So yung pang-apat natin guys, ano pa ba yung income or yung pinagkukunan natin ng resources dito sa YouTube and outside sa YouTube? No? So maliban sa ads revenue. Kasi guys, ang pinag-usapan lang natin kanina is yung computation between the total monthly revenue and of course yung RPM ng ating mga channels. So guys, nakaka-apekto po syempre outside ng YouTube no is yung sponsorship. Okay? Speaking of sponsorship guys, yung nakita nyo kanina na pinopromote ko, CocoDP is a platform na kung saan kung kailangan nyo ng murang recharge, top up, or load. So yun yung may isasuggest ko sa inyo at guys, nasa comment section yung link para mapunta kayo sa website ng CocoDP. At guys, hindi kasi ako basta-basta nagpo-promote ng kahit anong platform unless talagang legit at natulungan din ako if kailangan kong magpa-load, if kailangan ko ng PS Plus gift cards or mga bagay na kailangan ko dito sa social media. So that's why yung CocoDP guys, isa po yan sa talagang sponsor din natin. So kumbaga brand ka-collab ko na din yan para makatulong din sa mga viewers natin na makahanap ng murang recharge and top up. So guys, example po yan ng sponsorship or brand collaboration. Okay? Pangalawa guys, affiliate links. Ayan, sa mga affiliate dito ng Shopee, ng Lazada, or kung ano pa mang brands guys, sobrang alam ko laking tulong nito sa atin or sa inyo. Lalo na dun sa mga mahilig mag-promote ng iba't ibang tangible and intangible products. Yung mga services and of course mga products no, na binebenta natin online na may nakukuha tayong commission. So guys, yan, kumikita din po kami dyan outside from YouTube no, dun sa affiliate links. And guys, inside YouTube, syempre yung membership. So sobrang laking bagay po nito guys sa aming mga content creators, lalo na dun sa mga monetized channel para ma-boost yung aming monthly revenue. Okay? So guys, iba't ibang level po yan. Once na ma-monetize kayo, pwede nyong i-set up yan, yung presyo ng membership ng channel nyo. But syempre guys, bigyan nyo ng rason yung mga viewers nyo para magpa-member sila sa channel nyo. Hindi naman yan sila gagastos basta-basta nang walang dahilan. So for sure guys, syempre bago sila magpa-member sa atin or sa inyo, bigyan nyo sila ng magandang perks or magandang benefits para magtuloy-tuloy po yung membership nila sa inyong mga channels. Okay? And guys, sa mga mahilig mag-live, no? So meron tayong tinatawag na super chats and stickers na kung saan pwede po sila mag-donate sa inyo kung talagang willing naman mag-donate yung mga supporters at viewers nyo. At guys, meron din tayong tinatawag na super thanks. Ayan yung mga nagbibigay ng donation sa pamamagitan ng ating mga videos. So shoutout pala yan sa mga ito guys, example lang ng mga mga nagbibigay ng super thanks sa ating mga videos this past few months. Ayan, so maraming salamat po sa inyo. So kilala nyo na kung sino kayo guys, yung laging nagsusupport sa mga videos na gawa natin. So yung panglima guys, saan ba natin makikita yung exact earnings ng ating mga YouTube channels? No? So guys, pumunta lang kayo sa YouTube Studio and then click nyo lang po yung analytics. At guys, sobrang dali lang. Click nyo lang yung revenue. So kayo na po yung bahalang magkalikot dyan, magkutingting dyan. Kasi guys, pwede nyong ika-categorize yan eh. So kung ano yung buwan na gusto nyong i-check, magkano ba yung kinita nyo nung buwan na to? Ayan, so nakaset up yan every 90 days. So yung kinita nyo this week, yung kinita nyo last 28 days. So dyan nyo po yan makikita guys. Pwede nyo pong pag-aralan yan para hindi kayo malito. Magkano yung kinita nyo last month, magkano yung kinita nyo this week, di ba? At least may idea na kayo. At for sure, mamamaster nyo yan. Paano nyo pwede pag-aralan yung revenue nyo dito sa YouTube. Okay, so ganun lang ka-basic lang guys. Napakadali lang yan. Lalo na pagka napag-aralan nyo na po yung inyong sariling mga YouTube analytics dito sa YouTube. So yon. And guys, wag natin kakalimutan syempre para sa mga hindi pa monetize, no, bago kayo ma-monetize, kailangan nyo maabot yung requirement ng YouTube. At guys, dun sa mga nagtatanong, DJ, ano ba yung latest requirements ng YouTube ngayon para ma-monetize kami? So guys, ito yung itsura ng video ko. So pwede nyong i-browse yan sa aking channel kung gusto nyong panuorin yung aking tutorial guys, no. So dito sa video na to guys, i-discuss ko po lahat yung about sa YouTube monetization. Ano ba yung latest requirements, simula doon sa requirements hanggang sa pag-setup ng Google AdSense, yung mga bagay na makaka-apekto para ma-terminate or sabihin natin mawala yung monetization nyo guys, diniscuss ko po yan dyan. So pwede nyong panuorin yung video natin na yan.
Okay? So, yun lang naman guys, no? At kung sa tingin nyo may natutunan kayo sa vlog natin na for today, especially sa mga viewers natin na hindi pa monetize, doon naman sa mga monetized channel na nalilito pa kung paano nga ba nila malalaman yung kanilang specific revenue dito sa YouTube. Hopefully guys, natulungan kayo ng video na to. At hindi na tayo manghuhula. No, kumbaga alam na natin yung formula paano natin makukuha yung ating accurate revenue monthly dito sa YouTube, no? So ayun nga guys, katulad nung sinabi ko, kung natulungan ka ng video na to, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa mga solid viewers ng ating channel na always nag-aabang ng vlogs natin daily or weekly. Ayan guys, so mega love shoutout po pala sa inyo. And guys, hindi rin po natin kakalimutan yung ating mga DJMA exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan. So bilang perks guys, ipineplex po natin sila every end of our video at meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan every month ipineplex po natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, so meron akong iiwan na isang video ko rito about YouTube tips. And of course guys, DJMA YouTube tips playlist na for sure makakatulong sa inyo as a new YouTuber. Okay? So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.